At yan nga mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At ito na naman tayo, simulan na naman po natin yung magandang araw. Charot. Maganda ba? Charot. Yung morning star andito pa sa mga mata namin. At ito nga mga kabebe, ito nga yung mga body ko. Kasama ko ngayon sila dito sa barong-barong po namin kung saan ay yung mga lagang itik namin ay andito din kami. At yan nga mga kabebe, yung mga body ko ay ito nga, shell na shell. Nyayong, kamusta man yung kape-kape lang lugar kayong? Relax. At yan nga mga kabebe, may kasama din po ako dito. Ito din po yung nag-aalaga po ng mga alagang itik natin po nga nangingitlog. Ito po siya. Hi! Bad trip siya, charot. Laseng! Ubog! Ubog kayo, di na magmata. At yun nga mga kabebe, kasi nga marites yung duck girl nyo, hindi pwede yung pag ganon siya. At yan nga, pagdalig ka pwede atong itik. At yan nga, kasi nga ay tapos na po natin na ilabas yung mga lagang itik natin na nga nangingitlog. At dito naman po tayo sa mga duckling po natin mga kabebe. At yun nga, naririnig nyo naman po na sobrang ingay po ng mga duckling natin. Kasi ka nanggigigil na siya. Katulad mo nanggigigil na. At yun nga mga kabebe, ito pong duckling natin ay pwede na natin sila palabasin. Kasi nga ay maganda po yung panahon. Kasi nga maganda yung panahon ngayon mga kabebe. Kaya nga ay kahit anong oras po natin sila ilabas ay wala pong problema. Kasi nga masisikatan din naman sila ng araw. Kasi buhay talaga ng mga duckling is babase muna tayo sa panahon. Kasi nga ay bibi pa nga sila. Ako, bibi mo ba ako? Yan nga, ito nga yung mga duckling natin. Kausapin po natin sila. Woo! Woo! Ay! Oh! Oh! At ito nga, kinakausap ko na nga yung duckling ko. Malalaki na po yung mga duckling po natin mga kabebe. Ito po yung duckling natin. Manuwik! At yan nga ay, ang i-update po natin ngayon ay yung mga alagang itlog po natin mga kabebe. Ay, alagang itlog. Tulog, lasing lang, friend. Lasing. Yun nga mga kabebe ay, mag-update nga pala tayo sa mga alagang itik natin na nangingitlog. Hindi yung alagang itlog natin. Ano bang inalagaan mong itlog? Yun na nga ay, na-ready na nga yung tray natin. Naka-ready na. O, sobrang kalat ko. Yun po yung mga gamit ko. Nakalatag lang po dyan sa sahig. Tas dito po ako nakahiga sa may duyan po dyan. Dito po ako nakahiga mga kabebe dyan. Yung duck girl nyo nakahiga lang po dyan. Buti pa tong duyan. Sinasakay ako. Ikaw, kailan mo ba ako sasakay, Char? At yun nga mga kabebe ay ready na natin yung tray natin. Ito po yung tray. At maghahakot po tayo ng mga itlog. Kasi nga kahapon mga kabebe, mag-update po ulit tayo. Kasi nga kahapon, ang sabi ko is 9 na 3 po kahapon, tas 6:17. So ngayon, hindi ko alam po kung ilang itlog po ngayon mga kabebe. Kaya ito nga po mga kabebe, tinatawag po ako ng body ko kasi nga alam niyo naman sobrang basic yung duck girl niyo. Kasi nga yung alagang duckling namin, bago muna ako mamumulot lalabas muna namin itong mga alagang duckling natin mga kabebe. Kasi nga kailangan na nilang ilabas kasi ang iingay na po nila. Lalabas na po natin yung mga alagang duckling po natin. Oh, ang ingay po nila masyado. Kana ipaubos kay masangit.
Oh, ah, oh, ah. Oh. Ay, ang mga bugo. Oh, ulat. Nang agay. Gidako rin yung lawas da. Oh, kajut lang. Naunsan maning mga itikan eh. Ipasulod man tan ilang ek. Siya! Ho! 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 Hala, nalumpog. At yun nga mga kabebe ay tapos na po natin na ilabas yung mga duckling natin at mag-update na tayo sa mga nangingitlog po na mga itik natin. At ito nga po mga kabebe, dito na po tayo sa bahay ng mga alagang itik ko po kung saan ay kung may ani ay doon namin linalagay yung mga barong-barong po namin na di na po namin kailangan pang hasyenda. Kasi may asyenda yung may-ari, kaya nakikisuyo na lang po tayo mga kabebe. At kung pag-aalaga po ng mga duckling or itik po ang problema mo, hindi ka po makapagsimula kasi nga wala kang areang malawak. Kasi nga pwede, ang pag-aalaga kasi ng mga itik ay kailangan mo talaga ng malaking area. Samantalang sa akin po mga kabebe ay wag po kayong matakot kung yung wala kang area. Kung marami silang area, mas mabuti yun siya. Kung organic naman po yung area na yun mga kabebe, wag po kayong magdalawang isip na sa negosyong ito po ay patok na patok po talaga. Maraming pera po talaga sa pag-aalaga po ng itik. Lalo na po at hindi po tayo nagpapalabas po ng mga pera, budget po, feeds para sa mga alagang itik natin na nangingitlog. Kasi nga nangingitlog po yung mga alagang itik ko po mga kabebe na hindi po ako gumagamit ng duck layer kundi ay organic lang po galing sa taas. Katulad niya nahulog na agay, wag kang ganan. At yan nga sinasabi ko lang sa inyo mga kabebe na yung pag-aalaga po talaga ng itik sa simula lang po talaga, mahirap po talaga. Hindi ko sasabihin sa inyo na madali lang po ang pag-aalaga po ng mga duckling, kundi ay sobrang mahirap po talaga. Kasi nga, attention mo, focus mo 100% kung ano ba yung mga idea, tipid, or nalalaman mo talaga ay gagamitin mo talaga or anong technique po ng pag-aalaga po ng mga duckling po. Ngayon po ay kasi nga hindi po tayo maasa sa duck layer, sa feeds na para mangitlog po yung itik natin. Umaasa po tayo sa organic na pagkain po kung ano yung andun sa gala or kapalayan po ng mga alagang itik natin. At yun nga, nangingitlog po yung mga alagang itik natin kahit nga po hindi tayo nag-feeds or duck layer na sinasabi po nila. Hindi ko pa po naranasan yun. Kasi nga mga kabebe, dalawa kasi ang tendency niyan po, advantage po. Kasi lalo na pag nasanay na po yung mga alagang itik mo po ng feeds, ay pag ilagay mo sila sa area, totoo po, mangingitlog po talaga yung mga alagang itik po natin. Samantalang pag sinanay mo sila ng feeds, yun po yun. Mangingitlog po talaga sila. Pero yung one is, makakagasto ka ng pera. Nangingitlog sila pero naglalabas ka ng pera. Samantalang pag organic po lahat ng pinapakain mo, sinanay mo silang ganun, mangingitlog sila na hindi ka nagpapakain ng feeds, wala ka linalabas na pera. Yun ang punto ko. Dito po sa vlog ko po, in-encourage ko po lahat na ipaalam po sa lahat na hindi mo kailangan po mag-negosyo na kailangan mo ng malaking pera. Sa duck farming po ay tiyaga lang po talaga. Yun nga yun. Kung saan nga yung may ani ay andun din po kami. Ganun po yung buhay ng duck farming na tawag nito. Ano ba yun? Natutulan. Hindi nga. Ito nga po yung paraan ng pag-aalaga ko po ng mga itik po natin mga kabebe. At yun nga mga kabebe ay parang kumikinang na naman. Kumikinang-kinang na naman po yung mga
alagang itik natin na nangingitlog daw. Pero totoo talaga yun mga kabebe. Kumikinang talaga. Halika na't sabayan mo ako. Mamumulot po tayo kasi medyo nangangati po yung kamay ko. Hindi lang goro medyo parang bumibigat. Hindi ko po alam. At yun nga mga kabebe. Ito papasilip po natin kung ilang itlog ba po ngayong araw. Yun yung update ng Marites nyo. At ito nga po mga kabebe ay namumulot po tayo ng mga puting ginto kung saan ay sinasabi nilang kumikinang puting ginto po talaga. Ito nga po mga kabebe ay nakikita nyo naman po yung mga itlog po natin. Pagbungad na pagbungad pa lang po ay nakikita na natin na yung mga itlog ay medyo marami-rami na po. Tapos ito po yung mga pinaggagawa ko mga kabebe. Ito pong gurami ay kailangan ko po talaga itong tawag nito, gawin na ganito para naman sa pagdating nila mamaya, pag mamangingitlog po sila, ay hindi po nakakalat po yung mga itlog po nila kung saan saan. At may posibilidad kasi po na pag hindi mo linagyan ng mga ganito, hindi mo inayos yung pangitlogan nila, ay may posibilidad po na marumi, tas ma-damage po yung mga itlog po natin. At yun nga po mga kabebe ay tapos na po tayong namulot po ng mga puting ginto. At ito nga po mga kabebe, may mga 3 na tayong napulot at nabibilang ko na nga po siya mga kabebe. Medyo yung itik na hindi nangingitlog dati, yung dumalaga ko po na hindi po nangingitlog, ngayon po ay nangingitlog na po sila mga kabebe. At ito nga po yun mga kabebe. At yun nga po mga kabebe ay nakapulot po tayo ng 11 na 3. Kasi nga kahapon ay 9 na 3. So ngayon tumaas po siya ng 47 po. At yun nga po mga kabebe, ito pong sinasabi ko po sa inyo na hindi mo ba alam kung anong negosyo ang gusto mong pasukin. Pero may area kang malawak na pwedeng paglagyan po ng mga itik mo na di mo na po kailangan gumamit or maglabas pa ng pera o papakainin sila ng kung ano, kundi ay organic lang po lahat ng kinakain po ng mga alaga natin. At ito yung negosyong swak sa iyo mga kabebe. Kung takot kang magsimula, huwag kang mag-alala kung takot kang magsimula. Natural lang po yun, sa pagsisimula ay mahirap po talaga. At ito nga mga kabebe, dito po sa duck farming maraming pera po talaga. Imaginin mo po mga kabebe, ang mga alagang itik mo po ay linabas mo lang dyan. Gala lang yung mga itik mo. Pinapakain mo lang sila ng organic. Linalagay mo sila sa kapalayan, sa area kung saan ay may ani. Tapos nangingitlog po yung itik mo. Na hindi mo na kailangan maglabas ng pera or feeds, vitamins para mangitlog yung mga itik mo. Imaginin mo po mga kabebe ganito. Yan, imaginein mo yan mga kabebe. Ganyan karami yung itlog ng itik mo everyday. Imaginein mo. Tapos yung itlog po ngayon mga kabebe, nasa 9 or 10 po yung isa. Tapos ng itlog ng 11 na tray, 11 na tray everyday. Imaginein mo yun. Ilang kita ba ang makukuha mo mga kabebe? Tapos hindi ka bumili ng feeds. Hindi ka bumili ng kung ano-ano, kundi ay kusang initlog po yan, binigay sa atin ng mga alagang itik natin. Imaginein mo mga kabebe, ganyan po, kaganda po sa duck farming. Ito po yung buhay ng duck farming na negosyo po. Hindi po ako gumagamit ng kahit na ano-ano. Hindi po ako naka-standby sa isang area lang. Yun lang yung disadvantage po ng pag-aalaga ko po ng itik. Kasi nga kung saan nga yung may ani ay andun din po kami. Yun lang po yun. Pero ang importante doon ay swak na swak po. Kung gusto mo po ay hanap mo ay negosyong swak na di mo na kailangan pang maglabas ng kung ano-no at may ibabalik sa'yo. Saan ka pa noon mga kabebe? Nagninegosyo kang wala kang linalabas pero araw-araw may income. Maraming pera po talaga dito sa itik mga kabebe. Kung alam mo lang po kung paano yung diskarte, tiyaga. Yun lang po mga kabebe. Pero pag mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung negosyo mo, kahit hindi pa duck farming o kahit ano pa yung gusto mo, pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, walang problema po mga kabebe. Dito po kasi ay iniinganyo ko po lahat na magnegosyo
ng duck farming. Kasi nga, dito sa duck farming ay hindi po talaga ito nalalaos, lalo na pag ganito po. Kasi nga, sa duck farming, marami na pong nakakaalam na mag-itik pero takot magsimula. Kasi nga, ang sa isip po ay baka hindi kaya kasi nga walang area, walang saktong paglagyan ng mga alagang itik. Huwag kang mag-alala mga kabebe kasi kasama mo ako dyan. At yun nga, yun lang po yung marites ng duck girl nyo. Sana po ay may natutunan at nainganyo ko po kayong magnegosyo po ng duck farming. At yun lang po yung marites ng duck girl nyo. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!